Thank you. Thank you. Holy Spirit, we welcome you in this place. Can I ask everyone, let's just start to give Him glory. Alam ko ginawa na natin ito kanina, but as we start the worship service today, can you give Him all the glory and the praises? Can you give Him all the honor right now? Lord, thank you, God, thank you, Jesus, for everything. You are awesome. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Oh, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, I'm giving you the freedom. Hindi naman tayo ganun karami today. I'm asking, and you can go out of your chair. You can find a spot here. Kahit sa conference room kung gusto mo. Okay, walang problema. Okay, sanay na tayo doon. Tapos, tulad ng ating sinasabi, sabi mo sa katabi mo, sabi mo kapatid, kanya-kanya muna tayo ha. Kanya-kanya muna, kay Lord muna ako. Ayan ha, kay Lord muna tayo. Okay? Kay Lord muna tayo. Sige, Panginoong Diyos, maraming salamat po. For this opportunity that you give to us, Lord God. And all we desire is to honor, to worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. And amen. Come on, everyone. Let's worship the Lord. Hindi na mo. Then, Hari
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for everything. Praise the Lord, everyone. One energy.
lukon, luluhod, tutulog sa langit, alay ang awit. Sambahan ng bahan na, sambahayan ng bahanan, sambayanan ng bahan na, lukon, luluhod, tutulog sa langit, alay ang awit. Can I ask you to get somebody on your side, kaliwa, kanan, right now? I want you to bless that person right at this very moment. Just honor that person right now. Just bless the person and let that person know that person is loved by God. God, as Jesus, you are worthy, you are amazing. Walang biyaya mo, Panginoon. Walang biyaya mo, Lord God. Tuloy kami, Panginoon. Ibuhos mo ang biyaya mo sa lugar na ito. Ibuhos mo ang biyaya mo. Let never before in this church, God. Thank you, God, for her life. And I know that you have a great calling sa buhay niya, Panginoon. Let's declare the goodness of God right now. Look at us. Pag-awit dito natin, let's just declare that God is good. God is amazing. There's no one like Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pawitin natin, habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Panginoong Diyos. Can you just stay wherever you are? Stay in the position, nakataas ang kamay or whatever. Right at this very moment. I believe the Lord is here. The Lord is here. Dahil may isa pa tayong kakantahin, pero lalagay ko siya sa dulo ng preaching. But right at this very moment, gusto ko lang namnamin ko yung salitang sa dulang biyaya. Yung biyaya na overflowing. Yung biyaya na wala kinihing kapalit. Yung biyaya na you do not deserve it, I do not deserve it. Pero hindi ka karapat-dapat para katanggap itong biyaya na ito, itong grasya na ito. Pero binibigay niya. Biyaya ng material na bagay. Biyaya ng pagmamahal. Biyaya ng pagpapatawad. Biyaya ng pagbubulig. Biyaya ng proteksyon. At marami pa. Words is not enough. Kung tatanungin kita kapatid, nasa January 26 na tayo. Pumasok ang 26 days ng 2025, hindi mo pa ba nararanasan ang biyaya ng Panginoon? O kaya palitan ko yung tanong ko, gaano karaming beses mo na naranasan in just simple 26 days yung biyaya ng Panginoon sa buhay mo? Minsan hindi lang natin napapansin, pero grabe yung biyaya ni Lord sa iyo. Grabe, nag-uumapaw. Minsan hindi mo lang nakikita. Kasi minsan hinahanap natin yung mga big time eh. Pero yung gigising bawat morning, may pag-asa. Yung makakapag-worship ka ka, Lord, biyaya niya yan. Biyaya niya. So without the worship leader, for the last time, as a church, walang mic, can I ask, just our voice, yung boses lang natin, with the big instruments, let's declare. Full instruments tayo. Come on. Pwede ba natin siyang palakpakan? Pwede ba natin ibigay yung mga kalakpak na pag-ibig para sa ating Panginoon? Pwede ba natin ibigay yung pinaka-the best na honor and praise na nag-iis ang Panginoon? Grabe! Grabe! Pwede bang ngiti ang may kitabi mo? Sabi mo, grabe biyaya ni Lord sa'yo? Grabe! 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 Grabe talaga! God is good! God is good! God is good! Isa pa malakas na palakpak, yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoong buhay. So, isang malaking ngiti. Okay, sa bawat katabi nyo, isang malaking ngiti. Sabi? Sabi si Lord. Sige. Sige po. So, didiretso na tayo kasi we do not have time. We do not have much time. Okay? Hindi pa tayo sa conference mamaya, but gusto ko tapusin itong message na to. Dapat si Ate Mao niya mag-message ngayon, but there are some changes. Okay? So, sa first Sunday, next Sunday ng ating February, pag-isimulan natin ang Purity Series. Sabi mo nga, Purity Series. Lakasan natin, bawat sabi sila. Sabi natin, Purity. Lakasan natin, Purity Series. Yan. Nag-iisip kasi ako kung ano yung ating pwedeng topic. Pero, yun nga. Actually, wala akong gusto i-topic ko, kung tinatawag ko lang siyang Purity Series, okay? Sa Purity Series. In the next, there will be some major changes, okay? So, pero yung mga nasa yung teacher, kayo pala mag-preach, gagawin lang natin ng konti, okay? Because there are some major changes, so things na hindi natin inaasahan, okay? So, i-opening ating mga video, ang Purity Series natin next Sunday, tapos tatapusin ko siya for the next 3 Sundays, ako na yung magsasalita for the next 3 Sundays. Kala ko pa sa si Kuya Prince, si Kuya Merwin, they will be preaching sa March. Okay, sa March, sa beses na ako magtuturo. So,
isang beses ako magtuturo sa March. So, ano to, series break tayo. Pagdating ng March, wala tayong series. So, it will be on their own terms kung ano gusto nila i-preach. Okay? So, every Sunday, expect na iba-iba yung message. Bakit? Kasi mahalaga kasi na hindi kaya ng 2 linggo yung purity o 3 linggo. Actually, hindi siya kaya talaga ng isang buwan. Pero isisisip natin kasi on the last Sunday ng February, magkakaroon tayo ng tinatawag. Kaya nagtatanong ako kung meron tayong holiday ng February kasi may plano sana akong gawin. Okay? Pero, sino may pasok ng February? Ano schedule ng last February ng Saturday? 28? Saturday? February 22. So, on February 22, sabi mo February 22. Naksa mo, February 22. Okay. Okay, worship team, listen. Lahat guys. Okay. So, there will be a series of preaching natin, but on February 22, Saturday, I'm still praying for it. I will not say na it will happen kagad, okay? I'm still praying for it. On February 22, that is Saturday, magkakaroon tayo, and I hope gawan nyo ng paraan, okay? Gawan nyo ng paraan kasi hindi tayo, as much as possible, gusto ko sanang isiksik to sa series ng worship service. Pero, hindi pwede kasi dito may mga first timer dito na papuntahin tayo. But on February 22, especially sa mga workers, leaders, disciples, okay? Workers, leaders, disciples, magkakaroon tayo, wala tayong practice on February 22, pero magkakaroon tayo ng full day seminar dito sa church. They're going to hold a tinatawag na sexual healing. Okay? O sexuality restoration. O restoration of sexuality. Ewan ko, ano tawag ito kasi parang gano'n. So sabihin mo nga sexual healing. Hindi na ako sasabihin. Pero iyakas kung saan kung sexual, diba? Sexual healing. Okay. So what is sexual healing? For the past 11 years, for the past 10 years, hindi ko ginawa to. Okay? Dinadamay ko lang to sa retreat. Dinadamay ko lang to sa usapang mga encounter, pinapasadaan. At on the next few Sundays, makakarinig kayo ng mga salita na maaaring hindi nyo lagi naririnig sa pulpito. Pero, on 22, this is where I believe God will do two things. Number one, restoration. So sabi mo, restoration. God wants to restore your sexuality. Kasi in the first place, it is God who created our sexuality. Amen po ba? Okay. Pastor, bakit hindi pwede ng Sunday? Kasi hindi kaya. Hindi kaya. Number two, hindi lang siya restoration ng sexuality, kundi kasama na doon restoration pala, kasama na sa restoration, under the restoration, kinatawag na healing. Okay? Healing. Then, hindi lang siya restoration sa healing ng sexuality mo, kundi ito yung anong tawag dito? Giving value. Okay? You're going to protect, you will learn to protect your sexuality after that. So may restoration at may protection. Okay. When I say sexuality, I'm not just talking about sex. I'm talking about your mind. We're talking here about our heart. We're talking here, sabi ng Bible, be innocent from evil and do what's good. Sabi mo sa katabi mo, innocent ka ba? Yeah, innocent ka ba? But be innocent from evil and do what is good. Sabi mo nga, sa katabi mo, kanta yan eh. Sabi mo, be innocent from evil. Mag-inosente ka raw sa masama. Mag-inosente ka sa lahat ng masasama. Tama po ba, mali? Agree naman kayo? Okay, may question. Inosente ka ba? Di ba? So, ang prayer ko, bawat Sunday gagamitin ni Lord to. Maganda kasi February, love month. Ang prayer ko, mga estudyante, mga kabataan, sa kamayang adults, ang prayer ko is this: let's use those Sundays to bring people sa Lord. Yet, let's use those Sundays to bring people na akala nila, ang kasiyahan nila ay nandun sa kanilang pagiging, kanilang ginagamit ang sexualidad. Let's bring people that the people will learn how to value what God has created beautiful. Okay? Let's bring people who needs healing. Hindi mo lang alam yung katabi mo, kailangan pala ng kagalingan. Minsan, kaya ganyan yung katabi mo, o ganyan ka,
Kasi kung sino ka sa mga nakaraan mo. Hindi ka tabi mo, di ba? Di ba? Kaya ganyan yan, sabi mo, kaya pala. Diba? Kasi kung sino ka sa mga nakaraan mo, mga desisyon, mga actions, mga failures, experiences, that created who you are right now. But I just want to say, kahit ano ka pa man din, kahit sino ka pa man din, lagi may pag-asa sa Lord. Is that an amen? Amen. Uy, wala akong naririnig. Amen. Amen. Diba? So sino dito excited at gusto niya ma-restore yung sexuality niya, diba? Para it's good. Siyempre, hindi lang sexuality, hindi lang restoration sexuality. Kasi, once na restore ka, you can give what you have. Kaya matapang ako magsalita ng ganito. Sa 22 na lang. Okay? Sa 22 na lang. Hindi, pansin nyo, hindi ako nagkaganon for a very, very long time. Hindi ko siya ginagawa. But something happened. And I don't believe na, Pastor, hindi ko naintindihan. Pastor, hindi ko kaya. Pastor, whatever. Whatever you are experiencing, whatever your bondage is, whatever the habit there is, whatever the chains o paulit-ulit na cycle, I don't believe na hindi yan kayang mabasag. Sabi mo sa akin, mag-asa ka ka. Diba? Hindi mo pwede isabihin sa akin, Pastor, ganito ako, ito ako, no. Kasi, napatunayan ko, okay? Hindi mo kailangan ng sobrang matinding encounter tulad sa prayer mountain kahapon. You just need a simple decision. And that simple decision sometimes is more than enough. Pastor, bakit hindi nagiging effective? Because something is missing. Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin in the following Sundays ng ating mga purity sessions. Amen ba? Sino excited doon? At hindi na ba sa topic gagawin kasi natin sa 22, we will have a groupings. Ang masaya dyan, yung groupings. Siyempre, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan ang masaya dyan. Mamahalin mo ang kapatid mo sa Lord sa araw na yon. May hahawakan ka sa hindi mo na importante. Mamahalin mo siya. Mahal mo yung kapatid mo sa Lord na babae na lalaki. On that day sa 22, mas mamahalin mo siya pagkatapos ng retreat na yon. Bakit kaya? Yan. Wala naman dyan kung bakit. Wala naman dyan. Okay? So, sino excited? So, pwede natin palapakan ng ating Panginoon. Yung pinakamalakas sa palakpak. So, excited akong gawin ito. I-maximize natin yung mga nagba-Bible study, try natin buhayin yung mga Bible study, but right at this very moment, ang goal ko kasi is itong restoration para sa church talaga. At yung mga disciples. So ngayon, tinatanong ko si Lord, dapat ano ba topic ko today? Ano ba topic ko today? What should be my topic today? Kasi tapos na yung series natin eh. And eto, pamilyar sa inyo. Sobrang pamilyar na to. Nakakabilim na yung pagkapamilyar nito. Pero pasensya na kayo, ito binigay ni Lord. Okay? So pakipuksa ng book nyo sa Joshua. Yan na tayo, Joshua. Sobrang pamilyar, di ba? Sobrang pamilyar. Palagay nyo ano to. Ha? Kayo, palagay nyo, ano pa ito? Diba? Okay. So, tayo ay mag-Joshua 1:9. Joshua 1:8, verse ng church natin, based from Courageous. Joshua 1:9, meditate on this book of the Lord. Kaya pasahin natin. Ay, baliktad pala, baliktad, sorry. Joshua 1:8, baliktad, sorry. Tulog na rin, punta ko. Okay, Joshua 1:8. Pasahin natin. 1, 2, 3, go. Sabi naman po, church. 1, 2, 3, go. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night, so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Amen. Palapakan natin ang Panginoon para sa mga salita. Okay. Again, tulad na sinabi ko, take down notes, kasi ito malibig sa akin ito. Malaki payan dito sa labas. Sa inyo, binibigyan nila na libre. Okay. Okay. So, Joshua 1:8, sobrang pamilyar sa atin. Ilang beses na narinig, nag-preach mula sa akin, ilang beses na narinig, nagtinuro sa inyo ng mga leaders ninyo, ilang beses na narinig sa pulpito, na preaching to, ilang beses na narinig sa ibang preacher, ito, at ikaw mismo, memorize mo na to. Diba? Okay, pagpatayo ka na sa Lord, hindi pa memorize to, anong ginagawa mo? Okay, kung meron isa sa mga basic Bible verse na kailangan mo i-memorize maliban sa John 3:16, ito yun, Joshua 1:8. Maliban na lang dun din sa Bible verse sa church natin na be strong and courageous, for the Lord is with you wherever you go. So sabi dito,
The book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it. Actually, sa ibang version, you are to meditate. Okay, meditate yung nakalagay dyan. Kasi ang topic ko today is what we call heavily meditated. Sabi mo nga, heavily meditated. Lakasan mo, heavily meditated. Anong ibig sabihin ng meditate? Okay? Ano ibig sabihin ng meditate? There are two kinds of meditate. Yung galing sa Lord at hindi galing sa Lord. May dalawang klase ng meditation. Ako, sige, sa Pasko, before ko makilala si God, I know what is the word meditation. Okay? Alam ko, si Ate Malia din yata before. Okay? Ewan ko lang kung sino pa ang practitioner. Sino ba dito nagpa-practice dito ng meditation before? Yung hindi galing kay God. Yung meditation na may dasal ka. Ganon, di ba? Ganon. Meditation na alam ko yung tinatawag na channel and chakra. Totoo yung chakra. Totoo yun. Hindi yun lang sa Naruto. Okay? Totoo yun. Meron kang i-massage mula sa noo hanggang sa puwet. Pababa yan. Mga points. Pababa. Tapos, makakaramdam ka ng kakaiba. I-open nun ang tinatawag mo nila na tinatawag mo third eye natin. Third eye in the first place. Okay? That's meditation. May tinatawag tayo meditation na na-experience ko. So, pinukwento ko lang sa inyo before. May meditation ba? Kasi ngayon, meron ginagawa ito pala sa sa senior high. Yung ginawa sa inyo? Astral projection. Ayan, okay. Ginagawa yun. Kasi astral projection, mangyayari yun, isa form ng meditation. Sa senior high, kasama na yun sa philosophy topic. Oo, kasama sa philosophy topic na yun. Nagulat kayo, isa yun sa dinidiscuss. Nagulat nga ako, kinukwento niya tapos nagkukala ko sa kanila. Tapos sa ibang school, ganun din. Piruin mo, sinama yung isang subject kasi daw ito ay nakakatulong sa mental wellness mo. Kasi meditation, kaya ng yoga, ang New Age, sinasabi niya mental wellness, yung mind mo maging maayos. Isang uri pa ng meditation, tinatawag natin self-hypnosis. What is self-hypnosis? Yung titingin ka, i-imagine mo yung sarili mo, bababa ka sa hagdan, pagkababa mo sa hagdan, may ilog, nasa ilog, may kuweba, sa loob ng kuweba, lalapit ka, pagpasok mo ng kuweba, may tao. Ang tawag doon, sabi nila, yun ang guide mo tutulong sa'yo. Hindi, ang tawag doon, familiar spirits, evil spirits. I know what I'm talking about kasi I am a practitioner of those things before. Okay? I'm a practitioner of those things. Pinag-aralan ko paano maging psychic. Pinag-aralan ko paano mag-aral ng runes. Pinag-aralan ko paano maging clairvoyant. Pinag-aralan ko astral projection. Pinag-aralan ko meditation, so on and so forth. So, grabe ka. Nagnanakaw pa ako ng libro sa National Bookstore. Alam mo yun? Nagnanakaw ng libro sa National Bookstore at mag-aaral ng yung about. Kasi, nakaka-curious yung supernatural eh. And I don't know Christ during high school days. Di ba? Nakaka-curious yung supernatural. So, akala ko meditation gano'n. Nasuhupo ka. Alam mo yung pinapanood yung naka-Indian seat. Di ba? Nasa gano'n, yung tinatawag ng lotus meditation sa Buddhism and so on and so forth. Ano mang uri ng meditation na hindi galing sa Lord? Pastor, nakakatulong siya sa wellness. Kahit sa karate, sa martial arts, nag-martial arts din ako before, meron ding meditation na tinatawag. Totoo. Diba, ayan, tanong si MJ, nag-martial arts yan. No? So, alam niya yung sinasabi ko. Yung yin saka yung yang, mayroon din yun. Kasi ng meditation. So, sa mundong ito, maraming arts ang merong kadugtong na tinatawag na meditation. At merong religion na kadugtong yung meditation. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. Lahat ng klase ng meditation na hindi galing sa Lord, ang behind that practice is walang iba kundi si Satan. Kahit gaano pa siya kaganda sa mata mo, tandaan nyo, hindi magpapakita sa isa Satanas na may sungaw, may sungay, may butot, kulay pula, nakahubad, may tinidor. Paano kanya nagpakita siya ng gano'n? Ano gagawin mo? Lalapit ka ba? Siyempre hindi. Ano gagawin mo? Tatakbo ka, di ba? So, ipe-present lagi ni Satanas ang sarili niya sa isang napakagandang bagay. Kunwari maganda. Sabi mo sa kalabi mo, kunwari lang. Lakasan mo, kunwari lang. Yan. Kunwari maganda, kunwari exciting, kunwari nakakatulong sa simula, pero sa dulo, ibain.
So those are the meditation. So Pastor, bakit sinasabi, what is meditation? Meditation simply means to think. Meditation means to use your imagination. Meditation means murmur, speak. Yan, okay? So hindi lang pala basta nag-aaral ka ng meditation. Meditation means to think, nag-iisip ka. Ginagamit mo yung imagination mo. Nag-murmur ka. What is murmur? Murmur. What is murmur? Sige, ano Tagalog ng murmur? Kasalita. Nakausap yung sarili. Okay? Oo, murmur. Diba? Ikaw lang nakakaintindi na sinasabi ko. Diba? May inutusan ka. Nakakaintindi na rin mo. Diba? Okay. What is meditation? Meditation is you are thinking deeply, you're studying it. You're reciting. Nakalagay dito sa salita. You're reciting. Diba? Inuulit mo. That's meditation. Okay. And the things that you meditate regularly, you become. The things that you meditate regularly, you become. For example, lagi mo meditate, napangit ka. Ano mangyayari sa'yo? Pero, kung lagi mo meditate, napangit yung patabi mo. Hindi yan tatanggal. Hindi tatanggal niya. Bakit? Kasi hindi naman niya meditate pangit siya. Sinasabi niya, hindi maganda ako. Diba? Maintindihan niyo po ba? Dumulot ka sa basic, dumulot ka sa pundasyon. Bakit? Kasi gusto ko maintindihan nyo bago tayo lumali na kung ano meditation. Meditation is not simply saying na aaralin mo. Ito, hindi meditation is you are thinking. You are using your imagination. Guys, church, your imagination has been created by God. It was created by God. Sino nagbigay ng imagination mo? God. Sino nagbigay ng imagination mo? May tanong ako, saan mo ginagamit ang imagination mo? Dami-dami mong ini-imagine, pero yung pagdating sa Lord, hindi mo ini-imagine. Nalalim pa tayo dyan mamaya. So, ibig sabihin, yan parang ibig sabihin ng meditation. So, pag pinag-isa-isa mo siya, pinagsama-sama mo siya sa isang salita, ang tawag doon ay meditation. Para makita mo mga nasa likod. Bakit pala ako? Okay. So, yun. So, ibig sabihin guys, we need to learn. Sabi mo sa katabi mo, meditate. Meditate. Sabi mo sa katabi mo, use your mind properly. So, ibig sabihin, kung sinabing meditate, our number one faculty, guys, our number one faculty, when we say meditate, ang unang-unang ginagamit natin, ang number one na ginagamit natin, yung isipan natin. Yung isipan mo. Kahit nasabihin na natin hindi mataas ang grades mo, may isip ka pa rin. Kaya kung may nagsabi sa'yo bobo ka, hindi ka bobo. Yes. Alam bakit? Magiging bobo ka lang kung tatanggapin mo yung salitang yun at i-meditate mo yung salitang bobo. Naintindihan niyo po ba ako? Tama mali? Di ba? Sinabi ang pangit, hindi ka tatablan nun. Hanggang i-meditate mo, tanggapin mo, oo nga, pangit ako. Oo nga, failure ako, oo nga, ganito. So, ibig sabihin, meditate only affects every time you accept it. Okay? Every time na in-accept mo, doon siya mag-affect. So, sabi dito sa Joshua 1:8, meditate on this book of the law. Ito lang sa Bible. So, ito, meditate on this book of the law day and night. Okay? Sabi yun. Ito sabi, this book of the law shall not depart from your mouth. Okay, the principles of meditation is this. Number 1, this book of the law shall not depart from your mouth. Sabi sa Bible sa Romans, you should learn to renew your mind. Okay? Anong Romans yun? So, Romans, hanapin nyo lang, okay? You should learn to renew your mind. May kaya mong baguhin yung isipan mo. Okay, guys, listen, everyone. May tinatawag tayo sa neuroscience. Ibig sabihin nila lang sa brain. Neuroscience. Okay? Lahat ang gusto dito maging neuroscientist, neurodoctor, neuro whatever. Okay? Basta pag sabing neuro, ito may kinalaman sa utak. Hindi naman katabi mo, sabi mo, alam mo, naniwala ko may utak ka. Kaya, diba? Okay, diba? Neuroscience. So, sa neuroscience, may tinatawag tayong ganito. Rewiring. Rewiring. Okay? Brain rewiring. Saan narinig ka sa itang rewiring? Sa electronics. Sige, sa mga electrical engineer natin, anong mangyayari pag nag-rewire ka?
Ano mangyayari pag nag-rewire ka? Mapapalitan. May mababago sa daloy ng kuryente. Okay. Ang mind mo ay hindi bato. Okay? Ang mind natin ay parang clay. Ito ay napo-form. Ang mind mo, napo-form yan, depende kung paano mo siya gusto maporma. Ibig sabihin, yung takbo ng isipan mo, ito ay napo-form kung paano mo gusto maging takbo ng isipan mo. Kaya may tinatawag tayong close-minded. Kasi ayaw nyo magbago ng utak. Kasi ito posisyon ko, ito paninindigan ko, dito ako mamamatay. Ba't hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko sa'yo? Kasi close-minded, pinort niya yung mind niya ng gano'n. Kung pinort mo yung mind mo na ayaw mo ng gulay, forever ayaw mo ng gulay, hindi dahil hindi masarap yung gulay sa panlasa mo. Pinort mo yung utak mo na ayaw mo ng gulay. Nagagets ba ako? Naintindihan niya ako? Diba? Pag pinort mo yung bayan na sinabi mo, hindi na ako papayat, hindi ka na talaga papayat. Bakit? Kasi pinort mo yung mind mo na hindi ka na papayat. Nagagets ba ako? Okay, bakit? Saan ka papunta, pastor? Kasi ibig sabihin, kung ano yung takbo ng utak mo, yun ka. And then sinasabi ng Bible, don't conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Diba? Anong ibig sabihin conform? Pinort natin yung utak natin, yung isipan natin, sa paano gumalaw, kumilos ang mundo. Sinabi ng mundo, okay, ito na ako, patay na naman. Okay, sabi ng mundo, sabi ng mundo, alam mo, exciting mag-relationship. So, you can enter the relationship any age that you want. Mula baby ka pa lang, mag-boyfriend ka na eh. Di ba? Bakit after, meron na, di ba? Alam mo, meron nakikita sa Facebook, yung inalikan ng yung untog yung lalaki, sabi, men will be men, di ba? Boys will be boys. May batang lalaki na nasaktan siya, tapos may kasama siya batang babae. Tapos kinis ng batang babae yung batang lalaki, tapos natuwa yung batang lalaki na wala yung ring. Di ba? Ano, napalad niya yan? Wala pa rin doon yan, di ba? Okay, gano'n. So, ano pinopromote na? Pwede ba yun? Di ba? Pwede ba yun? Na parang sinabi ng mundo, you can enter relationship anything that you want. Then lahat na lang, okay, exciting. Basta may naramdaman kang kilig, enter ng relationship. May naramdaman kang chuba-chuchu, enter ng relationship, di ba? May naramdaman kang kuryente, di ba? Enter ng relationship. Okay, amen. Tapos sabi pa, ilang boyfriend mo na, ilang girlfriend mo na, ay nakakasabtaan na ako. Ganyan. Naging trophy na, naging ganito. Di ba? Okay. Sabi ng mundo, naging pamilyar, naging maayos. Sabi ng Bible, renew your mind. So, ang isipan mo, as long as pag minaramdaman akong kilig, ako ay papasok sa relationship. Yan ay takbo ng isipan mo eh. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, may oras lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi, may oras. Sabi mo, may oras. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, pag ikaw ay nag-aaral, mag-aaral ka lang. Huwag mong saluhan ng kung ano. Kung ikaw ay nagtatrabaho, magtrabaho ka muna. Huwag mo muna saluhan ng kung ano. Kung ikaw ay baby, maglaro ka muna. Toddler, huwag mo muna saluhan ng kung ano. Tama mali? Bakit? Kasi pag sinaluhan mo ng kung ano, pattern of the world will always lead you to destruction. The pattern of this world has this role and purpose to destroy you. So gusto ng kalaban, sundan mo yung takbo ng mundo para masira ang buhay mo. Kaya maraming teenager ngayon, buntis. Real to. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang percentage ng mga nabubuntis sa teenager? Huwag na lang buntis. Maraming teenager, hindi na virgin. Lalaki sa babae. Wala nang halaga at pagpapahalaga sa virginity. Yung iba dyan, Kristiyano pa. Aray, wala pa. Ano ibig sabihin? Kasi the pattern of our mind is sumunod sa mundo. Diba? Ito ginagamit itong example kasi hindi madaling maintindihan natin eh. The pattern of your mind, sumunod sabi ng mind mo, sabi ng mundo, okay lang mag-uminom, magbarkada, mag-bisyo, so on so forth, ikaw naman gawin mo to. Pero sabi ng Bible, mali yan na, hindi yan, hindi dapat. So ngayon, papasok yung salita, rewiring. Sabi mo, rewiring. Laksa mo, rewiring. Ibig sabihin, ito rewiring, ito yung renewing your mind. Bago pa ma-invento yung salitang rewiring sa psychology, sa neuroscience, na alam na ng Bible na you can rewire your mind. Anong ibig sabihin? Pwede mong baguhin yung takbo ng isipan mo. Pwede mong baguhin kung paano ka mag-isip. Pwede mong baguhin yung pattern, yung mindset mo. Hindi siya madali, pero pwede baguhin. Sabi sa katabi mo, hindi madali.
Asa mo, hindi madali. Pero pwede pag-ulit. Ano? Magpapabago ka ba? Kaya sabi dito, may natutunan pa kayo? So, it takes time. Kaya sabi na, so pastor, paano magbago? Unang-una, ano yung lumalabas sa bibig mo? Ito, tinuro natin sa declaration. Sabi, do not let the book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, para maging mabago yung mind mo, kailangan yung mga lumalabas sa bibig mo i-align sa sinasabi ng Diyos about sa buhay mo. May tanong ako, align ba yung mga lumalabas sa bibig mo sa sinasabi ng Word of God o mas align pa sa emotion mo yung mga lumalabas sa bibig mo? Sabi sa Bible, on your own lips, sa sarili mong salita, you can praise God, and on your own lips, you can curse God. Iluwi mo yung pinagpupuli mo sa Panginoon, ginagamit mo rin para isumpa yung kapwa mo. Diba, nag-worship ka, mahal kita, ganyan, tapos amen, okay na. Then paglabas mo dito, nadapa ka na, napasigaw ka, ano sinigaw mo? Ano sinigaw mo? Ano sinigaw mo? Diba? Parang kailan ba ito? Kahapon yata kayo sa prayer mountain. Ako ba sa prayer mountain? Pero tapos na rin, may nadulas eh, hindi mo pa sa bibig eh. Alam mo yun? Hindi nyo narinig, narinig ko yan eh. Aba ganun siya. May napapi-ay kahapon sa prayer mountain eh. Ay, ganun. Diba? Bakit pastor? Bakit ganun? Kasi nasanay niya yung mind ko na ganun. Kung ano ang takbo ng isipan mo, yan yung nagiging produce ng katawan mo. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya ganyan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sabihin mo, kaya pala ganyan ka. Ano bakit? Kaya ganyan siya. Kaya ganito ako, kasi ganito ako mag-isip. So paano ka mag-isip? Gano'n ka magsalita? Gano'n ka gumalaw? Pag suplada ang utak mo, suplada ka talaga. Pero kung mabait ka, kung marunong umiti, di ba, masayahin ka, gano'n ka. Amen ba? Naintindihan niya ako? Talaga nilang preaching. Amen ba? O, ulitin mo kapatid, naintindihan na kita. Yan. Kaya may sinasabi yung Bible. Sabi ng Bible, do not let this book of the law depart from your mouth. Hindi emosyon ang nagdidikta sa mga bagay na sinasabi natin. Ang salita ng Diyos dapat. Hindi emosyon ang magdidikta sa mga response mo. Kung diyan salita ng Lord, I'm talking to myself. Okay? Hindi. Sabi ng Bible, you can be angry, but do in your anger, do not sin. Pwede ka magalit. Pero huwag ka lang kakasala. Diba? Pwede kang magsalita, pero huwag kang kakasala. Ang hirap. Parang ang hirap. So what can you do is this. You should know, sa katabi mo, dapat alam mo salita ng Lord. Diba? Dapat alam mo salita ng God. Diba? Dapat alam mo. So, i-align mo yung words mo with the words of God in your response, in your decision making, in everything na lumalabas sa bibig mo. Question ka ba, church? Everyone, lalo na yung mga mahihilig sa chismis. Okay. Tanong. Naka-align ba ang salita nyo sa Word of God o mas naka-align pa sa kung anong gusto mong sabihin? Basta-basta na lang. Lalo na yung mga outspoken. Sino dito mga outspoken? Yung mga wala ka nang iniisip, basta sasabihin mo kung anong gusto mo sabihin. No filters. Yan. Masyado kang prangka. Masyado kang totoo. But, hindi masama yung pagiging prangka. Hindi masama yung pagiging totoo. Question. Is the words that you are saying is aligned with the words of God? Pagka-chismis, ang daming kinukwento. Pero pag word of God, ilan ang lumalabas sa bibig? Pag kayo mga barkada, nagsasama-sama kayo, mga magkakaibigan, ano mga lumalabas sa bibig nyo? Yan, yung kinagpatan, diba? Yan. Eh, kung kayo nga, diba? Alam mo, grabe sila sabi ng Bible kanina ko, grabe ko. Then, you can comment. Ang comment dito, Pastor, masyado namang OA, masyado namang legalistic, masyado namang extreme, masyado namang super spiritual. Alam mo, OA lang siya, extreme lang siya, super spiritual lang siya sa isang tao na hindi malalim ang relationship sa Lord. Kaya OA ang dating sa'yo,
super spiritual ang dating sa'yo, extreme dating sa'yo, kasi mababaw ka sa Panginoon. Alam niyo na. So tuwing maririnig niyo sa akin, ayan naman si Pastor, gagamit na naman ng Bible verse. Ayan naman si Pastor, gagamit na naman ng Word of God. Ayan naman si Pastor, mayroon gagamit na ng ganyan, sinabi ng Bible. Bakit? Ayaw mo ba, pinukulay ka gamit Bible? Ayaw mo ba, sinasabihan ka gamit Bible? O ngayon, sabi mo sa katabi mo, i-align mo yung salita mo. Pag nasa bahay ka, inutusan ka ng magulang mo, ano lumalabas sa bibig mo? Ano lumalabas sa bibig mo? Pag meron siyang pinapagawa sa'yo na ayaw mo, ano lumalabas sa bibig mo? Mamaya na po. Hello, pag nakalay sa Word of God, ano sabi doon? Honor your parents. Diba? Inutusan ka, ayaw. Honor. Diba? Amen ba? Amen? Wala nyo narinig. Amen ba? Tapos natin, amen ba? O, sabihin mo, last one. Sabihin mo, huwag mong pakawalan kapatid. Huwag mong pakawalan. Huwag mong pakawalan ng Word of God. Amen? Okay. So, paano mo malalaman yun kung hindi mo alam yung Word of God? Then, papasok yung next verse. The next verse says, meditate on it day and night. Diba? Meditate on it day and night. Yung ibig sabihin, doon papasok natin yung gamit yung salitang meditation. Ibig sabihin, aralin mo, basahin mo, use your imagination pag binasa mo, at banggitin mo ng paulit-ulit sa sarili mo. Hindi lang siya basta, tayo kasi ginagawa natin pag nag-devotion tayo, tapos na, sabihin ako, tapos na, that's it. No, what you're going to do is, yung Bible verse, may nakita kang Bible verse, grabe, nag-speak sa'yo, o feeling mo, ito makakatulong sa'yo. For example, nabasa mo, sabi sa Bible, be gentle in everything that you do, and so on and so forth, di ba? Nakalagay doon. Kaya may yung sarili, be gentle, ganyan. Love your enemies. Example, pinaka-famous verse. Di ba yung sarili mo, love your enemies. Love your enemies. Sabi sa Bible na ito, verse na ito, love your enemies. Eh, nung araw na yun, nakatampuhan mo yung kaibigan mo. Nung araw na yun, nabasa mo sa Bible, paging giver ka, any verses na mayroong akong giving. Tapos, nung araw na yun, mayroong ka nakita na kailangan ng tulong. Ano gagawin? So, ibig sabihin ng meditation, sabi mo sa katabi mo, speak to yourself. Lakasan mo, speak to yourself. So, bakit, Pastor? Pag hindi mo mini-meditate ang Word of God, magme-meditate ka ng ibang bagay. Patunayan natin. Pinatamaan dito ba hanggang? Ilang beses sa isang tao, sino sa inyo ang kaya nyo mabuhay ng walang cellphone? Nasa mga asa di iba? Nakakalungkot ako yung church natin. Okay. Ito pa. Sino sa inyo pag tayo nagka-gather sa likod o sa labas at meron kang kausap na iba, isa na kausapin siya, o ay nagdudududud sa cellphone mo. Cellphone, games, social media, whatever. Good more. Hey, alin yung patunay nun? Ating kaya, yung mind mo, nakapattern sa mundo. Anong mundo? Gadget. God created the human beings at the God. Sana kaya hindi na Eh, pastor, wala nang ginagawa. Kausapin mo. Gets ya? So yun ang ibig sabihin meditate. You are meditating cellphone. That's why, nung pinapasuko sa'yo, pinapatabi, hindi mo matabi. Nakakati kamay mo. Hindi ka mapakali. Bakit? Kasi yung isipan mo, yung mind mo, yung heart mo, nandun na sa cellphone. Kung ano man ginagawa mo sa cellphone na yun. Amen ba? Agree ba kayo? Yes ba? Yan taman. Agree ba? Agree? Ginamit ko na yung cellphone. Pero, what if your mind is ganito? Itong katabi ko, creation ni God. Minsan na kami magkita, so pabigyan ko siya ng value. So, ako sabi ko siya. Mag-ispirawan tayo sa kanya. Kakaharapin ko siya. Amen ba? Amen ba? Okay. Kaya dati, naalala ko kina Ate Maunyo, may meeting kami before. Para sa kami sa mesa. Tapos, long time ago yun, tapos meeting kami sa Gateway Food Court. Pagdating ko, nakita ko, nagsiselfone lahat sila. Sa minute sa cellphone. Yun ang kwento, bakit bawal ang cellphone sa likod pag nag-fellowship tayo. Kasi as much as I want you to spend time with one another. I want you to meditate on the person next to you. Amen ba? So, ganun din ang Word of God.
Ibig sabihin, meditation, you spend time. You spend time with whatever you're spending time with. So, tanong, saan mo ba ginagamit yung oras? May natutunan ba kayo? Diba? So, ngayon, sabi ko, meditate on the Word of God day and night. Spend time with the Word of God day and night. Diba? Umaga, gabi. Pastor, hindi ako pwede ng umaga, hindi ako pwede ng gabi. Anong ibig sabihin nun? Isipin mo. Isipin mo, i-recite mo yung salita ng Diyos. Basahin mo yung salita ng Diyos. Isulat mo yung salita ng Diyos. Aralin mo yung salita ng Diyos day and night. At pag ginawa mo yun, sasabihin ko sa'yo, gawin mo lang ng isang buwan, imposible hindi ka magbago. Ito nga lang, preaching eh. Pag hindi mo naman kailangan maintindihan lahat ng sasabihin ko eh. Sa isang oras na to, 20% o 25% ang hindi ko malilitin sa inyo. Pero pag nakuha mo yung portion na kailangan mo, at meditate mo, inisip mo na paulit-ulit, that can change your life. Amen ba? So ngayon, ang tanong, sino ang gusto magbago ang buhay? Amen. Sino ang gusto willing baguhin ni Lord? Amen. Sino ang gusto ayusin ang buhay ng Panginoon? Ayusin ng Panginoon yung buhay niya. So sabi dito, bakit? Sabi dito, that you may observe to do according to all that is written in it. Isipin mabuti para maobserbahan yung salitang observe dito. It means that you will be able to do it. Magagawa mo. Ma-apply mo sa buhay mo. Makikita sa buhay mo. Nagmamanifest sa buhay mo yung Word of God. Ibig sabihin, pag nakita ka ng ibang tao at tingin sa'yo walking Bible, hindi dahil marami kang verses sa alam, kundi alam nila na ikaw ay silang nabubuhay ka sa salita ni God. Amen ba? May tanong ako, yung mga tao ba sa paligid mo, alam Kristiyano ka? Hindi ba yung religion? Yung Kristiyano ka, kasi legit. Nung niyaya ko uminom, ayoko. Hindi na ako nagbago na ako, tinago na ako nito. Diba? Sa classroom, ikaw na lang yung virgin. Para mo nilaman na, ikaw na lang virgin. Para na ako, di ba? Ikaw na lang yung walang lahat ng classroom mo, may in relationship, ikaw na lang yung wala. At you're proud of it. Di ba? Bakit sinabi mo, ikaw, kasi sabi ng Bible eh. Di ba? Nagagawa mo yung hindi kaya gawin ng iba. At ang tingin sa akin. Pag nagagawa mo yung hindi kaya tingin ng iba, ginagawa mo yung salita ng Diyos, at tingin talaga nila sa iyo weird. At tingin nila sa iyo alien. At tingin nila sa iyo kakaiba. At tingin nila sa iyo out of place. At tingin nila sa iyo hindi ka marunong makisama. That's okay. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yun. Alam bakit? Ang mahalaga hindi yung tingin ng mundo. Ang mahalaga yung tingin ng Diyos sa iyo. Kaso ano mas mahalaga sa iyo? Yung tingin din ng mundo. Pakopya naman. Pakopya naman. Wala ka assignment? Uy, pwede ba pakopya? Alam mo yung assignment ko. Darating ka. I can come sa office anytime that I want. Kasi yung mga employee ko, yung mga ka-coordinate ko, hindi sila dumating, so late din ako. May minute lang ako ng isang araw eh. Sabi ko sa kanya, bakit Patrick na mukha mo? Sabi niya kasi naman, pastor eh. Yung mga office mate ko, hindi pa on time. Naglilipit na naman gamit, gusto nang umuwi. Pero 30 minutes pa, nalagyan ko na mga madali na. Napapustay siya. Kasi siya gusto niya maging masinong sa oras. Tingin ni Lord, mas mahalaga. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, at the end of the day, when you meditate the Word of God, it will give you the ability to be different. When you meditate the Word of God, it will give you the power to do the things that others cannot do. When you meditate the Word of God, it will give you the strength to carry out the things na akala mo hindi mo kaya. So at the end of the day, sabihin mo sa katabi mo, meditate. Nakasan mo, meditate. Yan. Okay. And last one. Sabi dito, hindi mo lang ano mangyayari daw, kasi sabi dito, for then, sabi mo, then. Yung malakas, then. Mas malakas pa, then. Hey, you will have good success. Sabi dito, then you will make your way prosperous, you will make your way prosperous, and then you will have good success. What does it mean? It only means when you said prosperous, when you means good success,
hindi ibig sabihin po niyan ay pera. Okay? Prosperity doesn't equal to money. Success doesn't equal to money. Okay? Ibig sabihin nun, prosperity, may advancement na nangyayari sa'yo. Ibig sabihin nun, nagle-level up ka. Ibig sabihin nun, tumataas, may promotion na nangyayari sa'yo. Whether yung promotion na yun ay merong kinalaman sa pera, sa work, o ano man. You do not remain the same. Ibig sabihin, church, everyone, when the Bible says you will have good success, then you meditate the Word of God, naayos yung pamilya mo. That's good success. Dahil meditate mo yung Word of God, you started to pray for people who is sick, sa loved ones mo, gumaling sila. If you meditate the Word of God, natuto ka magsilop ng pera. That's good success. Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Diba? Dahil estudyante ka, meditate mo yung Word of God. Sabi ng Bible, pag ikaw tamad, hindi ka kakain, nagsimula ka magsipag mag-aaral. Tumaas grades mo. That's good success. Amen ba? Amen. Wala aswan sa mga tamad. Amen. Meditate mo yung Word of God, di ba? Di ba? Naging masipag ka sa bahay, sabi ng nanay mo, o tatay mo, ano ginagawa, ba't nasipag-sipag mo? May sakit ka Kasi ba? sabi sa Bible, honor your parents, diba? At bawal maging tamad, ang tamad hindi ka kain. O, di ba? Sabi sa Bible, may meditate mo eh. Nagbago, natuwa sila. Binigyan ka ngayon ng allowance. Binigyan ka ng pera. Amen. Di ba? Good success. Diba? Amen ba? Amen. Kaya, narinig, amen ba? Good success means there is a reward at the end. At ang pinaka-the best na reward, alam ko ano? Yung buhay mo ay mababago. Helen, can I ask? Kaya sorry, hindi na natin makakanta yung kanta. Kaya. Amen. So, now, what's so good about the Lord? Is this as we end, as we wrap up? May natutunan ba tayo? Simple lang, di ba? Simple verse lang, di ba? Actually, marami pang mga alam, pero napaka-simple. Eh, yung may problema sa ating church minsan, yung simple pa, yung basic, hindi pa magawa. Gusto mo ng komplikado. Gusto ko yung speaking tongues. Gusto ko yung prophecy. Gusto ko yung healing. Gusto ko yung signs and wonders, miracles. Gusto ko yung regular encounter. That is all good. Pero bago ka mangyari doon, doon ka muna sa simple. Doon ka muna sa basic. At pag nangyayari yun, continually, gawin mo pa rin yung basic. Amen ba? So, babalik tayo sa basics. Kaya ito yung tinuro ko na rin. Kasi, as you can see, meron tayong ginagawa na bago sa church. And that is, we are creating something. And, kunyari, yung online prayer natin. Online prayer. Pastor, is it biblical? Yes, the Bible says, my house will be called a house of prayer. Eh, yung house, yung church, it doesn't refer lang sa church building. Yung church, it refers yan sa katabi mo. So, yung katabi mo is a house of prayer. So, ibig sabihin, every time that we, namin. Every time that we do come together sa online prayer, what happens is this. We do the Word of God. So, meron changes na nangyayari sa atin. Pero ang tanong pa sa Lord, paano pa namin pagtitibayin yung ibang bagay? Then, narinig ko yung word, dapat hindi ako mag-preach today. Pag narinig ko yung word na heavily meditated, so may pinakinggan ako, I started studying it. Unfortunately, hindi ko na siya ma-absorb ng buong buo. So ito tinuturo ko sa inyo, this is really from my own lesson, experience, revelation ni God. Now, when you start to meditate, your life will never be the same. Hindi ka sa akin. Gusto mo mabago ang sitwasyon mo? Gusto mo mabago ang paligid mo? O gusto mo gusto kong baguhin ng ibang tao? Mabago ka muna. Kasi pag nagbago ka, magbabago lahat. Kung gusto mo ng bagong 2025 at tayo maulit yung 2024, magsimula ka magbago. Pero mahirap magbago kung wala kang hindi mo alam paano. Ang dami kong pinapakinggan ng self-help ngayon. Ang dami kong pinapakinggan ng goal setting, seminar, whatever. Pero, alam niyo lahat yun, hindi pa rin talaga, wala pa rin tatalo sa Word of God.
Kasi yung Word of God, may power yan to change you. So, can I ask everyone, that this upcoming February, i-commit natin yung sarili natin to meditate the Word of God. Gawin mo lahat ng paraan para maaral, ma-recite, ma-memorize, huwag kang makontento na sinusulat mo lang ang Bible. Pastor, hindi pa nga ako nagsusulat eh. Huwag kang makontento na binabasa mo lang. Ngayon, pag binabasa mo, nagsusulat ka na, huwag ka lang makontento na binabasa, sinusulat. I-memorize mo. Eh pag binimemorize mo lang, huwag ka lang makontento na binabasa, sinusulat, i-memorize. Diba? I-share mo. Align your words with the Word of God. As a church, may gagawin tayo starting February to help you how to do that. But right now, can I ask everyone tayo tumayo? May natutunan po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, meditate tayo. Okay? Hindi crush ang meditate dapat. Hindi kay drama, hindi ano. Ang meditate natin, walang iba dapat, number 1, ang Word of God. Amen ba? Hindi sinasabi ni Lord na huwag ka mag-enjoy. Ang sinasabi ni Lord, i-priority mo salita niya. Hindi sinasabi ni God, nakalimutan mo yung mga bagay na pang-personal. Ang sinasabi ni Lord, unahin mo yung salita niya. So, can I challenge you, can I encourage each one? Bakit hindi mo i-commit yung day and night mo? Eh, Pastor, busy ako. Alam mo, kahit gano'n ka busy, kung gusto mo gawin yung isang bagay, gagawa mo ng paraan. Whether hindi naman sinabi ito gano'ng katagal eh. Nasabi lang, day and night. Kung kaya mo mag-meditate ng 10 minutes at yun na yung kaya mong ibigay sa Lord, go. Kung kaya mo ibigay yung 30 minutes mo, go. Pero, huwag yung tipong nag-meditate ka kasi nagmamadali ka tapos kailangan kasi panoorin. Di ba? Di ba? Nagiging di ba ako? Uy, magano na, magmatakya mo na. Ako, diba? Uy, mag-meditate na ako kasi ano, kasi gusto ko na maglaro. Ganito. Ano yun? Kaya bilib ako sa mga tao dito. Hindi ko nagpapangangalanan. You know who you are. Who have set time, pag that specific block their time, na on this time, mag-aaral ako ng Word of God. Bilib ako sa inyo. Kasi hindi ko ginagawa yun. Hindi ako pag ganun-ganun eh. Depende ko anong take ng hype ko eh. Pero kadalasan ako madaling araw. Kadalasan ako gigising ako bago mag-morning prayer. Kahit wala ako tayong morning prayer, sina-challenge ko yung sarili ko, gumising ng madaling araw. To talk to God, to meditate, to pray, to worship. Yun yung habit ko eh. Pero ngayon, can we unleash that 2025 will be a year na ikaw ay magiging lover ng Word of God? Sa mga hindi pa at never pa nakatapos ang Bible, please lang, pwede ba itong year na ito, tapusin nyo naman. Cover to cover. Amen ba? Amen ba? Kingsmen, maasahan mo ba kayo matatapos natin ang Bible 2025? Uy, saan yung Kingsmen? Amen naman. Total sa laking, maasahan mo ba kayo? Amen! Ayun, cover to cover ha, kahit yung ano ha, yung mga Original to, Pastor.